Praise God. Isang magandang gabi po sa atin lahat, mga minamahal mga kapatid. Today is Tuesday. Ito po ang ating JCLG Tuesday Online Bible Study. At ito po ang inyong lingkod. Ako pa rin, Pastor Jude Cortez from San Pablo City, Laguna. So purihin ang Panginoon at mga kapatid, hallelujah. Panginoon, marami po salamat at yung ibang mga kapatid, wala pa rito pero sila po ay makakahabol. Even pagkatapos nito ay pwedeng ulitin ang aming po video teaching. Maraming po salamat. Hinihiling po namin na pagalingin mo po yung mga nasa tahanan na may mga sakit at karamdaman. At Lord, ikaw po ang Diyos na lumikha na aming katawan lupa, ikaw din ang makapagpapagaling. At hinihiling po namin, welcome ang Holy Spirit to teach us tonight once again. Lord, Father God, anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation para po maintindihan namin ang malalalim na bagay na bumula sa iyo. And we treasure your words, Lord. At ito'y tulad sa isang higit pa sa ginto, higit pa sa diamonds ang iyong salita. Ito ang aming kayamanan, Panginoon. So, speak to your people, Lord. Reveal yourself to us. Manifest, Lord, sa kalagitnaan ng iyong mga anak. Naway po sa lahat, Panginoon. We receive miracles, Panginoon, tonight. At ikaw po ang Diyos na kasama namin. Turuan mo kami, Panginoon. Thank you, Father God. And all glory and honor belongs to our Lord God, the Savior, Jesus Christ. Amen, amen, and amen. So, purihin ang Panginoon. Stop na po natin at i-convert natin ating monitor into Bible. Okay. Okay. So, purihin ng Panginoon, atin pong mahina, kaya hinahawakan ko po itong lapel mic. Malaki raw ikinalalakas paghawak ko, kaya close up na. So, purihin ng Panginoon, atin pong topic sa gabi ito ay pinamagatan ko na demons also believe. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin. Okay. So, pero hindi sila ligtas. Sabi sa salita ng Panginoon, sabi sa Bible, sino man sumampalataya sa Panginoong Hesus ay maliligtas. Pero ito po mga demonyo, ayon kay Apostle James, ay sila ay nananampalataya rin, ano? Pero hindi sila ligtas. Bakit? Anong pinagkaibahan nun? Nanampalataya sila kay Jesus, naniniwala sila kay Jesus, tayo rin naniniwala. Pero tayo ligtas, sila hindi. Yan po ating pag-uusapan. Iba ba yung paniniwala ng mga demonyo at yung paniniwala natin? Ano? At what kind of faith required for our salvation? Anong klaseng pananampalataya ang kinakailangan para ang tao ay maligtas? Yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Kasi sa passage dito po sa James chapter 2, no? James chapter 2 verse 19, may sinabi si Apostle James, no? Sabi ganito, alam niyo ito si James, half-brother ni Jesus po ito, no? At ito ang naging leader ng mga leaders, pastor ng mga pastors sa Jerusalem noong panahon niyo. Ito po si James, the brother of Jesus, half-brother, no? Ay nung si Jesus, before he died on the cross, hindi po siya naniniwala kay Jesus no? At kasi kapag nga niya nakita nila lumaki, kalalo-lalo rin nila, ano? Tapos biglang, this is the Messiah. In-expect ng mga Jew, the Messiah, the coming Messiah will be a political leader, no? Magiging hari na political leader sa isang political kingdom na siyang magpapabagsak sa Roman government. Yun ang inaasahan ng mga Jews. Pero dumating si Jesus, simple lang. Ano? Hindi siya marangya kung magdamit or just ordinary human being, yung dating niya sa mundo.
no? Sumakay siya hindi sa mga malalaking puting kabayo, kundi sa isang bansot na donkey nung siya ay pumasok sa bayan. So, yun ang na-expect. Maging ang mga kapag Jesus, medyo, hindi sila naniniwala. Pero nung siya ay namatay muling nabuhay, doon pala nagpasimulang manampalataya ang kanyang mga kapatid at isa dyan ay si James. At ayon sa mga Bible scholars, yung sumulat ng Book of Jude, si Jude, Judah, another brother ni Jesus yun half brother, yun talaga yung mga pinanganak na kay Mary at Joseph, Pero si Jesus, pinanganak siya hindi sa pamagitan ni Mary at Joseph, kundi sa pamagitan ng paglukob ng banal na Espiritu. Hindi natin tatalakayin yan. Okay. Now, sabi dito, sa James chapter 2, verse 19, you believe that God is one. Nananampalataya ka na ang Diyos ay iisa. Kayo po ba'y nananampalataya na ang ating Diyos sa pinaglilingkuran ay iisa? Of course, yes, we have only one God. Compare sa gods of the nations, napakarami lang, thousands of thousands na mga gods and goddesses meron sila. Ang Egypt, ang Greece, ang mga pagan nations, talagang talamak ang mga Diyos-Diyosa sila, mga idols. At iba-ibang klase, merong itsurang tao, merong itsurang hayop, merong half human, half animals, okay. Pero ang God ng Israel is a spirit, Diyos na walang anyo, walang larawan pinakita. At makikita lang ang larawan ng Diyos through the Lord Jesus Christ. So siya ay nagkatawang tao. Siya yung reflection ng tunay na Diyos na nasa langit. Siya yung second person of the Godhead. Because we believe in one God. The God of Israel is also our God, the God of Christianity. And that God is Yahweh. And there's only one God. And in that one God, there are three divine personalities or three divine persons na member of that one God. The Father, Jesus, and the Holy Spirit. Okay. Now, yan ang ating Diyos. Kaya sabi dito, James chapter 2, verse 19, you believe that God is one. Mabuti yon, you do well. Pero ito sabi, the demons also believe and shudder. Maging mga demonyo, naniniwala din. At nanginginig pa nga. Nanginginig sa takot. Verse 20, but are you willing to acknowledge, you foolish person, that faith without works is useless? Verse 20 yun. Ngayon, ano yung sinabi sa verse 19 na ang mga demonyo man naniniwala that there's only one God, na siyang Diyos natin. Pero bakit sila hindi ligtas? At hindi na sila maliligtas forever. And they are doomed forever sa lake of fire. Nanginginig pa nga sila sa takot pag narinig nila pangalan ni Jesus. And during deliverance session, sa mga deliverance session, talaga namang takot na takot ang mga demonyo sa pangalan ni Jesus. Hindi maaari hindi sila lalabas. Pag kinumand natin, in the name of Jesus, pinalayas ang demonyo, lumalayas. Kaya makapangyarihan ang ating Diyos. Meron ngang naging kami, pansamantalang inampun namin noon na may edad ng babae, payat. Meron din siyang anak, I think parang meron siyang anak. Pero natagpuan siya ng isang member namin na tricycle driver, madaling araw na sa karsada, naghihintay ng bus, o ng jeep na masasakyan. Napaawa, yung church member namin na nagpumapasa ng tricycle, isinama na sa church. At doon sa church, pinatulog siya, at umabot siguro mga 2 weeks or 3 weeks na inalagaan namin. Kasi yung palang babaeng yon ay possessed by demons. Possessed by demons. At hindi lang basta possessed. Yung babaeng yun ay, meron siyang kapangyarihan, power.
ano siya, espiritista. At siya ay priestess ng spiritism. Nalaman-laman namin. Pero, siya ay napa-attend na sa isang church sa Kalamba, sabi niya, at tumanggap siya totoo sa Panginoon. No? Sabihin, siya ay nakakilala sa Panginoon. Pero ang naging problem niya, hanggang sa nakasama namin dito sa San Pablo, ang problem niya, from time to time, binabalikan siya ng demonyo. No? At gusto siyang i-possess. At alam nyo, mahal ba paliwanag, pabigyan ko lang kayo ng idea. No? Ang mga tunay na Kristiyano, hindi na po possess. Christians cannot be possessed by demons. But they can attack us. No? Through our mind, will, and emotion, meaning through our soul. Sa soulless part natin, yun ang pwedeng atakihin ng demonyo. At number one gate or battleground, yung isip ng tao. So, ang mga napopossess, yung hindi pa nakakilala sa Panginoon. Ang mga anak ng Diyos, mga na-born again, sa karyang Diyos, hindi pwede mo-possess kasi they are already possessed by God. And the Holy Spirit is dwelling in them. No? Bakit may mga Kristiyano na parang akala mo napopossess? Hindi po sila possess. Under attack yung kanilang soulless part. Mind, will, and emotion. Kasi hindi naman sila makapasok sa kaloob-looban. Doon sa spirit man, doon sa pinaka malalim na bahagi ng tao, the spirit, the human spirit, hindi sila makapasok doon. Hanggang katawan lang sila namimisala at yung soul na pinahihirapan. Sa soul, nandyan ang mind, will, and emotion. Pwedeng binibiktima, ina-attack ang kanilang emotion, ang kanilang mind, yung ng mga memories of the past, at nagpo-produce ng depression, nagpo-produce ng oppression, no? Maraming klase attack ng mga demonyo. So, nandun lang yun. At madalas, kinokontrol yung tao, pero sapagkat hindi siya possess, ay aware siya sa mga nangyayari. No? Kapag isang tao ay possessed by demons, nabablanko siya, 100% blackout, wala siya matandaan. Pero itong mga Kristiyano naka-experience ng under attack by demons, aware sila, gustong agawin yung kanilang katawan, pero hindi kaya ng demonyo. Kaya hanggang doon lang sa katawan, sa ibabaw ng katawan, at sa pinipisala ang katawan, at yung soulless part. No? Hanggang doon lang. Hindi sila makapasok sa kaloob-looban. Kasi nga, hindi nga pwede mapasok Kristiyano. Pero, ganun pa man, pinapalayas natin yan. Kaya yung mga cessationist na nakakabalita na merong Kristiyano na in-exorcise or nag-undergo deliverance, hindi sila maniwala. No? Fake yan. Hindi kasi wala namang Kristiyano na po-possess. Hindi nga sila possess. Kundi na under attack, na demonized. No? Under attack. So, ang pwede atake lang yung flesh, our physical body, through sickness and disease, and our soul na composed of mind, will, and emotion. Mga nasa ibabaw lang yan. No? Pero yung spirit, hindi sila makakapasok doon. Kaya yung mga victims, aware sila sa nangyayari. No? Alam nila na nandoon gusto pumasok ang mga demonyo. Yun ang pinalalayas namin. Kinakasout. Maraming mga istorya. Ano po? So, itong babaeng ito na espiritista, sabi niya, alam niyo, Pastor, ako noon, nagpapagaling din ng mga may sakit. Talaga, meron daw siya healing power. At pag siya magpapagaling na, mananalangin lang siya sa kanyang Diyos, kay Satanas, tapos hihiwalay yung kanyang espiritu. Pag humiwalay yung espiritu niya, nakikita daw niya yung kanyang katawan. Hindi naman siya mamatay kasi yung katawan niya may kaluluwa pa. Ang sumeparate yung spirit. At kita niya nang lilisik daw ang mata ng kanyang katawan. No? Mabangis at ibang itsura, parang hindi raw siya. At pinapanood niya yung nangyayari na nanggagamot, nagpapagaling ng may sakit. No? At sabi niya, alam mo, Pastor, noon, kahit magtago ka ng isang bagay, no? Itago mo sa sikretong lugar, malalaman ko, ituturo ko kung nasaan. Meron siyang ganong kakayanan. No? Siyempre nga, kung siya ay possessed by demons noon. Ngayon, isang araw na napapunta siya sa isang church sa Kalamba,
Nakarinig ng gospel, tumanggap sa Panginoon, at isinuko niya doon sa pastor sa Kalamba yung kanyang certificate ng pagiging espiritista at yung kanyang rank na pagiging mataas na rank sa pagiging espiritista, sinuko niya. No? At ang nangyari, itong pastor may kasama na assistant niya, tapos nagsamahan yung mga kabataan. Hindi naman pala nag-pray yung mga kabataan. No? Ginawa ng pastor, sinunog yung certificate, ang tagal masunog. No? At nung nasunog, naging abo na. Di kumpiyansa na siya, tapos na, naging abo. Ay nakita nila. At mismo siya nagkukwento, alam mo, pastor, nakita namin yung certificate ko na galing sa demonyo. Naging abo na. Abo na, tumaas pa. No, hindi nagkakawatak-watak at lumipad doon sa paligid at lahat ng daanan nung itim na abo ng certificate ay nawawala, nahimatay. No? Natumba yung mga kabataan na himatay. No? Kapangyarihan ng demonyo nandoon. At hindi lang nawala sa sarili yung pastor at yung kasama niya na nag-pray. Pray up sila. No? At kinash out nila. Yun, nagtagumpay nila, napalayas. Nung napapunta sa amin, sabi niya, binabalikan daw siya ng demonyo. Hanggang sa nasa amin na, ilang weeks na, binabalikan ng demonyo. Hanggang sa isang araw, kami ay nagpunta sa isang bahay na isang kapatiran, no, ng mga ngaroling yata kami, no, isinama namin. Doon pala sa sasakyan namin, biglang nagwala at bumalik yung demonyo at gusto siya i-possess. Di kinash out namin doon sa ano. At sabi ko, kapatid, tingnan mo, bakit naisuko mo na ba totally ang iyong buhay sa Panginoon? Opo, pastor, nagtataka nga ako bakit bumabalik. Sa isipin mo mabuti, meron niyang foothold sa'yo. Kung bakit bumabalik-balik yung mga kalaban na yan, yung mga demonyo. Sabi niya, isipin mo kung ano. Ay, alam ko na, pastor. Sabi ng mga demonyo, huwag kang maniwala sa kanila. Huwag kang maniwala sa mga Kristiyanong yan. Mas makapangyarihan kami kaysa sa Diyos na sinasabi nila. Mas makapangyarihan kami kaysa kay Kristo. No? Sabi ng mga demonyo. Sabi ko, alam, yun daw. At kapag naisip niya, oo nga, no? Sabi niya, kung makapangyarihan ang Diyos na Kristiyano, bakit nakakabalik ang mga demonyo? Sabi niya. At kapag naisip ng ganun, yun, gusto na naman siyang i-invade ng mga demonyo. At nagsisimulang gustong pumasok sa kanya. No? Pero aware pa rin siya. Kasi sabi ko, alam mo, kapatid, ganito yan. Huwag kang maniniwala sa mga demonyo na mas makapangyarihan sila kaysa sa ating Diyos. Mas makapangyarihan ang ating Diyos, mas makapangyarihan ang Panginoong Hesus kaysa sa mga demonyo, kaysa kay Satanas. Alam mo kung bakit? Ito, pakinggan mo buti. Alam mo kung bakit? Ganito yan. Bakit kapag babalikan ka ng mga demonyo, napapalayas natin sa pangalan ni Hesus? At umaalis sila. Umaalis sila. Kaya lang, bumabalik kasi sabi mo, parang gusto mong maniwala na mas makapangyarihan sila kaysa mga Kristiyano at kaysa Diyos ng Kristiyano. Yun ang naging foothold sa'yo. Kaya habang pinaniniwalaan mo yun, makakabalik sila. Kaya simula ngayon, huwag kang maniwala. Eto, tandaan mo. Kung talagang makapangyarihan mga demonyo kaysa sa atin, ng mga Kristiyano at kaysa kay Jesus, ang tanong, bakit kapag pinalayas natin ang mga yan sa pangalan ni Jesus, sa loob lang ng ilang sandali, using the name of Jesus, bakit sila lumalabas? Bakit sila umaalis? At takot na takot pa. Ay, oo nga, pastor. Ay, alam ko na, sabi niya. Oo, hindi totoo yung sinasabi nila. Alam ko na. Mas makapangyarihan ang ating Diyos kaysa sa kay Satanas, kaysa mga demonyo. Nagkaroon siya ng revealed knowledge from the Rhema word of God. At yung time na yon, the Lord set her free from that demonic oppression. Hindi na siya mabalikan. Kasi every time babalik, marunong na siya at may pananampalataya to cast them out, to drive them out, to resist them in the name of Jesus. At pamula noon, gumaling at tumibay sa pananampalataya yung babaeng yon.
na hindi ko na nabalitaan, na binalikan hanggang sa nagpaalam na bumalik na sa kanilang probinsya. Ewan ko kung buhay pa yun, kung nasa, that was, I think, 15 years ago. Tagal na. So, yun ang sample, no? Kaya, talaga totoo may demonyo at takot sila sa Panginoon. Takot sila in the name of Jesus. Nangangatal pa, nangangatog. Totoo po yan. Every time during deliverance, ang tawag dito, during deliverance session, naku, pag binanggit mo ang pangalan ni Jesus, nangangatal, nanginginig ang mga demonyo. Okay po. At hindi lalabas. Ituloy natin ito dito sa paksa natin, no? Okay. So, anong pagkakaiba ng paniniwala ng mga demonyo at paniniwala natin? Tayo nananampalataya kay Jesus at naligtas tayo. Ang mga demonyo nananampalataya din kay Jesus pero hindi sila ligtas. No? So, anong klase ng pananampalataya ang hinahanap ng Diyos para maligtas? No? At yan po ating tinatalakay. Ngayon, malalaman natin kung anong klase ng pananampalataya by reading the context. Ano ang context nitong chapter 2 verse 19 na sinabi, you believe that God is one, you do well. The demons also believe and shudder. Ang mga demonyo man ay nananampalataya din at nanginginig pa nga. No? Pero hindi sila ligtas. Ano klase pananampalataya? Basahin po natin ang context verse 17 hanggang 20. Ang context na tinatawag, yan po ang first rule ng how to interpret the Bible. Ang context, ito yung verse na binasa mo, ano yung itaas ng verse, ano rin yung ibaba. Yung sumasandwich sa isang verse na binasa mo. Huwag kang gagawa ng doctrine out of one verse. No? Kaya ang doctrine nalilikha yan sa pamagitan ng pag-ugma-ugma ng mga scriptures. Kailangan walang contradiction sa bawat isa. Okay, basahin natin ang context. Verse 17. In the same way, faith also, if it has no works, is dead, being by itself. Basahin nga natin sa Tagalog po para mas malinaw, hindi ko natatagalogin. Sa Santiago, ewan ko kung bakit po hanggang ngayon pinag-aaralan ko kung bakit ang James ay naging Santiago. Ang James kasi sa Greek ay I think Jacobo. Pero bakit naging Santiago? Santiago. Pwede pa sana Jaime. Okay. Ewan ko. Verse 7. Hindi ba't sila ang nalalait? Ay, teka muna. Ano ba ito? 17 pala. 17 hanggang 20. Hindi 7. James chapter 2 verse 17. Ganito rin naman ang mga pananampalataya. Kung hindi ito kinakakitaan ng mabuting gawa, wala itong kabuluhan. No? Sa NIV, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action or by works, it is dead. No? Patay ang pananampalatayang walang gawa. Okay? Verse 18. Kung talagang may magsasabi, may pananampalataya ako at ikaw naman ay may mabuting gawa. Ito naman ang isasagot ko. Paano ko makikita ang pananampalataya mo kung wala ka namang mabuting gawa? Ipapakita ko sa iyo na may pananampalataya ako sa pamamagitan ng mabuti kong gawa. No? Sa NIV, but someone will say, you have faith, I have deeds or works. Show me your faith without works or without deeds, and I will show you my faith by my deeds. Okay? Pakita mo sa akin yung pananampalataya na walang gawa at pakikita ko sa iyo ang aking pananampalataya na may kasamang gawa. Okay? Verse 19, naniniwala ka na ang Diyos ay iisang Diyos. Mabuti yan. Pero kahit ang mga demonyo o masamang espiritu man ay naniniwala rin at nanginginig pa nga sa takot. Verse 20, ikaw na walang pangunawa,
gusto mo bang patunayan ko na walang kabuluhan ang pananampalataya kung walang mabuting gawa? You foolish person, do you want evidence that faith without deeds is useless? Okay. Ayan. So, makikita natin dito ang posisyon ng pananampalataya o doktrina tinuturo ni James, Apostol Santiago, na ang pananampalataya dapat ay merong gawa. No? Para daw maligtas, kaliligtas. No? Pakakatanggap-tanggap sa Panginoon. Kasi sabi nga sa verse 21 hindi ba't itinuturing na matuwid ng Diyos ang ninuno nating si Abraham dahil sa mabuti niyang gawa nang ihandog niya sa altar ang anak niyang si Isaac, si Isaac. No? Oo nga naman. No? Ngayon, kasi nga, ito at na-discuss natin yung mga karaang buwan. Yung sinabi ko noon na, alam nyo ba na si Martin Luther, yung father of Reformation, siya nagpasimula ng Protestant movement, hindi niya tinatanggap itong Book of James. Ayaw niyang paniwalaan ito. Alam niyo kung bakit? Natitisod siya doon sa sinabi ni James na ang faith ay may katuturan lang kung merong gawa. Faith without works is dead. Ang pananampalataya walang gawa ay patay. Sabi ni Luther, kinokontra daw yung sinabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 8, no, na sabi, kayo naligtas hindi sa pamagitan ng mabubuting gawa, kundi sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus, at ito ay biyaya. No? It is by grace through faith in the Lord Jesus Christ kaya kayo naligtas. Ephesians 2:8. So, hindi sa pamagitan daw ng mabubuting gawa, kaya naligtas. Yan ang sabi ni Apostol Pablo. Pag tiningnan mo nga, akala mo nag-aaway yung statements ni Paul at saka ni James. Pero actually hindi, kundi bagkos nagsusuportahan. Ano ang punto ni James? At ano ang punto ni Paul? Ang point ni Paul, ang basic, paglapit sa Panginoon, makakalapit ka sa Diyos not by doing good works o pagpapakabait. No. Ganyan ang mga religions of the world. Sinisikap nilang makalapit sa Diyos by doing good works. Pero hindi sila tatanggapin sapagkat walang aariing matuwid, walang tatanggapin ang Diyos sa pamagitan ng pabaitan o mabubuting gawa na iyong ipapakita sa Diyos. Ano ang pananampalataya tinatanggap ng Diyos? Yung ikay manampalataya sa Panginoong Hesus. At mamaya dadagdagan natin, lilinawin natin anong pananampalataya kay Hesus. So doon muna tayo. Yun ang tinutukoy ni Apostle Pablo na maliligtas ang tao by faith in the Lord Jesus Christ, not by doing good works. No? Maboborn again ang tao sa pamagitan ng gospel na narinig niya, and after hearing the word of God, he believed that Jesus Christ must become his Lord, God, and Savior. At once na tinanggap niya si Jesus, maliligtas siya. Ipapanganak siya sa kaharian Diyos at magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Through faith in the Lord Jesus Christ, not by good works na kanyang i-offer sa Panginoon. Kasi hindi mo kayang bayaran ng good works ang salvation, kundi only faith in the Lord Jesus Christ. Ngayon, yung sinabi ni James ganito, na faith without works is dead. Ang pananampalataya walang gawa ay patay. Anong punto ni James? Ganito. Now that we are saved, we are already saved ngayon by faith in the Lord Jesus Christ, not by good works. Meron ngayong hahanapin o titingnan na mahalagang bagay sa atin ang Diyos. Obserbahan tayo. Habang tumatagal tayo sa pananampalataya sa Panginoon, ina-expect ng Diyos itong bagay nito na makita niya sa atin ang alin? Yung bunga ng tunay na pananampalataya natin sa Kanya. Ano yung bunga, fruit ng tunay na pananampalataya natin kay Jesus, na ating Panginoon tagapagligtas? Ano yung bunga na yon na gustong makita ng Diyos? Yung bunga ng mabubuting gawa.
Kaya yung mabubuting gawa na ating ipepresent ngayon sa Diyos, now that we are saved, ay hindi para maligtas, kundi ito ay bunga ng kaligtasang tinamo natin sa Panginoon. Uulitin ko, ang pagpapakabuti natin at mga mabuting bagay na ating ipinapakita o ginagawa sa pangalan ng Panginoon, hindi para tayo maligtas, kundi ito ay bunga ng kaligtasan na ating tinanggap sa Panginoon. Nabago ang buhay natin nung tayo nanampalataya kay Jesus. At dahil siya nabago, pati ating kalikasan, yung satanic, Adamic fallen nature ay tinanggal ng Panginoon at pinalitan tayo ng God's divine nature. Kaya kung anong gusto ng Diyos, kusang umaayon yung ating kalooban na gusto nating isagawa o umayon doon sa kagustuhan ng Panginoon, sapagkat kung ano ang kalikasan, the nature of God, is also our divine nature in us. Iba ng kalikasan natin. Kalikasan natin, gusto natin sumunod sa Panginoon. Gusto nating mahalin ang Panginoon at to please God by our faith and to please God by presenting the fruit of our faith. Ano yung fruit na yun? By doing good works. Ano yung fruit na gustong makita sa ating Panginoon na sinasabing pag wala noon, ay patayin pananampalataya? Yung good works. In other words, that fruit or that good deeds is the Christ-like character na hinahanap ng Diyos sa lahat ng tunay na mananampalataya. Kaya kay tunay na mananampalataya, meron kang ganong klaseng buhay. Buhay na kahawig ng buhay ni Kristo. That is Christ-likeness. Magiging kahawig ka ng Panginoong Hesus kasi binago ang buhay mo dahil iniligtas ka ng Panginoon. Kaya ngayon, ikay ligtas, pag ang nakita sa iyo ng Diyos ay puro bulok na pamumuhay, baka hindi ka tunay na nanampalataya. Sapagkat ang tunay na pananampalataya, may ebidensya. You will become like Jesus. You will bear fruit with that fruit. Ano yung fruit na yon? Christ-likeness. Ito yung sinabi ng Panginoon sa John chapter 15 na ang sanga na hindi nagbubunga, pinuputol at itinatapon sa apoy. No? Ang sanga naman nagbubunga, lalo pang nililinis para lalo pang magbunga. Okay? So, yun po. No? Ngayon, ang tanong ito, bakit ang mga demonyo hindi ligtas? Ba't ang mga demonyo hindi ligtas? Alam niyo kung bakit? Yung sinasabi ni Jace, bakit ang mga demonyo naniniwala pero hindi naman ligtas? Nananampalataya kay Jesus pero hindi ligtas. Bakit? At bakit din ang mga kultong relihiyon, cult religions, at yung false Christianity or cult church na nagsusulputan ngayon, sila man hindi rin ligtas. Pero naniniwala sila kay Jesus. Pinipreach nila si Jesus. At sinasabi nila, naglilingkod sila kay Jesus. Pero bakit hindi sila ligtas? No? Kahawig ng mga demonyo, ang mga demons hindi rin ligtas. Ang mga tao na kabilang sa cult religion, hindi rin ligtas. Kaya ingat kayo, mga kababayan. Baka inaaniban yung church ay cult church, well, hindi kayo ligtas. Pag ang isang church ay cult, natural, ang doctrine niyan ay baluktot din, cult din. Distorted gospel. No? Fake gospel. Sabi nga ng Apostol Pablo sa Galatia at saka sa Corinth kung meron sa inyong dumating na sino man tao, and or even angels na magsasabi na ng salita na ito'y galing sa Diyos. Pero ang mga sinasabi niya ay ibang gospel, a different gospel. Iba sa gospel na pinangaral namin sa inyo, sabi ni Apostol Pablo. Sabi ni Pablo, huwag tanggapin yan. Sumpain yung mga taong yan na may daladalang false gospel, a different gospel. Ibang ebanghelyo. They are called religion. They are called believers. Akala mo Kristiyano pero hindi pala.
Ganyan yung mga Gnostics noong unang panahon, panahon ng mga apostles, kaya si Apostle John ay sumulat siya, Gospel of John, then 3 letters from John, 1 John, 2 John, 3 John, para bigyan babala ang church na mag-iingat sa mga Gnostics na dala-dala ang kanilang religion Gnosticism na nagpapanggap na sila'y Kristiyano. But they have a different gospel. Pinipreach din nila si Jesus pero ibang gospel. At ang paniniwala nila kay Jesus, si Jesus hindi nagkatawang tao, hindi naging tao. Dinidinay nila na si Jesus ay naging tao. At sabi nila, si Jesus ay spirit nung nandito sa lupa, hindi flesh. Kaya pala sabi ni Apostle John, those who deny that Jesus came here on earth in the flesh, dinideny nila na siya ay nagkataon tao, ay antikristo. No? Antikristo. Pag sinasabing hindi siya naging tao, antikristo yan. At yan ang mga Gnostics, ganyan ang aral nila. Sa kanila, lahat ng flesh, lahat ng tao, makasalanan, at hindi makakalapit sa Diyos, at mga wicked ang lahat ng tao na merong flesh. At ang good lang, yung mga spirits. Yan ang mga doctrine ng Gnosticism. At nakakalungkot dahil merong group of people, tiyatawag nila kaya sarili, Kristiyano, at talagang dumadami sila, may church sila. Akala na marami, totoong Kristiyano sila, pero hindi rin nila alam sa sarili nila, they are already caught. Bakit? Kasi ang kanilang pinapangaral is a different gospel with different Jesus and with different God. No? Okay, sa yan. Okay. So ngayon, ano ang paniniwala ng mga demonyo at ang paniniwala natin? Acceptable sa Diyos yung ating faith. Pero ang faith o belief ng mga demonyo hindi acceptable sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Kung bakit hindi ligtas ang mga demonyo, no? Number one, wala silang good deeds or mabubuting gawa. Anong mabubuting gawa yon? Nawala sila. Yung Christ-likeness. Hindi sila larawan ng Panginoong Hesus. At hindi sila marunong gumawa ng kabutihan. Kasi ang kanilang kalikasan is evil and to do evil. Evil things, evil works here on earth. Yun ang kalikasan kasi nila na namana nila sa rebelding Panginoon nila na si Satanas. No? So sila man may demonic nature din o may satanic nature din. At rebelde sila. Kaya wala silang fruit na tinatawag yung Christ-likeness na nagpo-produce ng good works. No. Kaya, yung kanilang pananampalataya o paniniwala kay Jesus, walang kabuluhan yon. Tayo, may kabuluhan ng pananampalataya natin kasi meron tayong fruit. May ebidensya tayo na tayo ay anak ng Diyos, na tayo ay tunay na nanampalataya. Merong ebidensya yung pananampalataya natin. Ano yun? Yung mga good deeds, good works na napoproduce sa ating buhay because we have now the Christ-like character. And that Christ-likeness is the fruit of the Spirit. See? Kaya tayo ay merong Christ-likeness or Christ-like character because we are already saved, na born again tayo through faith, only through faith in the Lord Jesus Christ. And now that we are saved, it is our nature to do good things, good deeds, good works. That means we have Christ-like character. Kaya yung ating faith ay acceptable sa Diyos. Yung sa mga demonyo, hindi. Pangalawa, ang mga demonyo hindi ligtas. Why? Kasi wala silang grace for salvation. Hindi po sila, sa simula-simula, hindi sila nabiyayaan ng Diyos ng biyaya ng kaligtasan. Kaya, one time lang
nagkasala, itong mga fallen angels na hinakot ni Satanas, 1/3 po yan, hinakot niya sa langit at nagsisama sa kanya, mas naniwala sa kanya kaysa sa Diyos na lumikha sa kanila. Kaya 1/3 po yun yung hinakot ni Satanas. No? At nagtayo siya ng sarili niyang kingdom. At sinabi niya, lahat kayo, kung sumama sa akin, mapopromote kayo, gaganda ang buhay nyo. Sa Diyos, wala tayong kalayaan. Dito sa ating kingdom na itatayo, may kalayaan tayo. Sa Diyos, wala tayong freedom. Dito sa bagong kaharian, magkakaroon tayo ng freedom. Magiging masaya tayo. So, nabola ni Satanas yung mga 1/3 ng mga angelic host sa langit. Nagsisama sa kanya. No? So, sila ay nung sila'y humiloy sa Diyos, si Satanas, together that 1/3 angelic host, they are doomed already forever. At simula noon, lumikha ang Diyos ng lake of fire na naka-reserve para kay Satan and his angels. Yung lake of fire, nilikha po yan, hindi para sa atin, kundi para kay Satanas at sa kanyang mga anghel. Nadamay lang ang tao. No? So ngayon, kahit anong gawin nila, hindi sila pwedeng magsisi. Wala sa bokabularyo nila, wala sa nature nila magsisi. Wala silang revelation about repentance. Kaya hindi sila pwedeng magsisi. No? At kahit pa sila magsisi, hindi sila maliligtas. They are doomed forever. Bakit? No? Yan ang mga grupo ng mga fallen angels na kasama si Satan. Sa Book of Enoch, na connected sa Genesis chapter 6 verse 4 hanggang 6, nang sabi, nung panahon nung dumadami na ang tao, nung panahon ni Noah, nakalatan ang buong mundo ng mga giants. Saan galing ang mga giants? They were offspring of fallen angels. Sila'y mga anak ng fallen angels sa mga human beings na mga babae. Kinonvert ng mga fallen angels nito ang kanilang katawan na kagaya ng human body at nakipagtalik sila sa mga babae anak ng tao. Kumuha sila ng kanilang mga babae at ginawa nila asawa. At ito ng mga babae ay pumatol sa mga angels kasi gwapo ang mga angels. At inanakan nila. No? Meron silang power to do that. Meron silang power na gawin yon kasi sila ay may power as angels. At nag-produce sila ng mga offspring. At ang mga offspring na yun ay mga giants kasi ang mga angels ay mga giants. Malalaki ang stature. Kaya naging asawa, ang naging mga bunga nila ay mukhang tao kasi ang mga angels na naka-deploy dito sa lupa nung panahon na yun, Genesis chapter 6 verse 4 hanggang 6, ay mga mukhang tao. May mga angels na walang pakpak, may mga angels na may pakpak. No? O pwede rin sabihin siguro na pwede lang sa kung gusto nila, maalis muna yung pakpak o pwede sa kung gusto magkaroon ng pakpak. Pero isang bagay, yun yung mga angels naman na yun na nagrebelde, hindi yun yung isinama ni Satanas. Immediately, nung ginawa nila yon, inaresto sila ng mga anghel ng Panginoon na inutusan ng Diyos na ikulong sila sa Tartarus, under the earth. Nakabilanggo sila sa kadiliman. At sabi nga, sa very last days, bago magtapos ang mundo, pakakawalan yan. Maggagawa yan ng trouble sa planet Earth. At hanggang sa magkaroon ng Armageddon, World War III. Huwag kayong matakot, matagal pa ang World War III. Kaya sabi ko nga, huwag kayong matakot sa sa China, Pilipinas. Ako, baka pagmula ng World War III, hindi po pagmula ng World War III, matagal pa ang World War III. Pag alam nyo ang Bible. Okay. Ngayon, yung nasa Genesis chapter 6 verse 4 hanggang 6, connected doon sa Book of Enoch, na nung unang panahon, pinatanggal ng Roman Catholic Church sa Bible yung Book of Enoch. Kasi may problema raw. Ewan ko kung anong dahil ba't pinatanggal. Kaya ngayon, hindi nakasama na sa 66 books. No?
Inalaw naman ng Diyos, siguro kasi may plano ang Panginoon, no? Pero kahit hindi yon, consider the inspired by the Holy Spirit, pwedeng gawing reference para malaman natin kung ano nangyari sa history noong unang panahon. At doon sa Book of Enoch, nakalagay doon na yun, nagrebelde yung mga watchers. Sino yung mga watchers? Yun yung isinugo ng Diyos sa planet para bantayan ang mundo, bantayan ang mga tao. Pero ginawa nila, sila ay nagkaroon ng desire sa mga babae at kinonvert yung katawan nila into human body. No? At itong mga babaeng ito na pumaril sa maigdis, parusahan din sila ng Diyos. Sila yung mga naging sirena sa ayon sa Book of Enoch. Okay. Ngayon, so much for that. Ang pinupunto ko dito, yung mga angels na yan, at alam niyo po ba, isa pa, itong mga fallen angels na inasawa yung mga anak na babaeng tao, nung sila ay alam nilang parurusahan sila ng Diyos. No? Naku, nandoon na. No? Hindi nila malaman kung anong gagawin. They were 200 angels na nagrebelde. At yung isang promotor dyan, sabi, yung pinaka-leader, gawin natin ito, asawahin natin yung mga anak ng babaeng tao, magaganda eh. No? Sa palagay nyo? Pwede yan, pwede. Gagawin ko ito, pero sama-sama tayong lahat. Agree. Alam nilang kasalanan yun. Ginawa pa nila. Nung nalaman nila sila'y parurusahan ng Diyos, naku, ito na. Kumuha ng padrino. Nakipag-usap sila kay Enoch. Prophet Enoch noong unang panahon. No? Noong unang panahon, si Prophet Enoch. At nagpapalakad sila. Prophet Enoch, sige, sabihin mo na sa Panginoon, patawarin na kami kung pwede. Patawarin kami na huwag kaming parusahan. Sige, kausapin ko ang Diyos. Kinausap ng Diyos ni Enoch ang Diyos at ang sabi ng Diyos, hindi ko sila patatawarin. Ayun. Immediately, they were arrested by the angels of the Lord. Kinulong sila, tinanikalaan sa Tartarus, kulungan ng mga fallen angels. Iba pa yung mga anghel na isinama ni Satanas, no, from heaven. Okay. Now, ang tanong, bakit sila hindi pinatawad ng Diyos? Isang kasalanan lang yun. Yung mga fallen angels na nag-commit ng fornication sa mga babae. Isang kasalanan. Yung mga isinama ni Satanas na mga angels sa langit, nagrebelde sila, hindi rin mapatawad ng Diyos sa mga angels na yun. Maging si Satanas. Ang kasalanan nila ay rebellion against God. Gusto maging Diyos si Satanas. Yun yung kasalanan nila. Hindi na sila makabalik sa Diyos. Wala silang forgiveness forever. One time lang sila kasala. Why? Alam niyo yung sagot. Kasi ang mga angels nilikha ng Diyos na wala silang karapatan na gamitin ang sarili nilang kagustuhan. They were created by God na kung ano lang ang sabihin ng Diyos, yun lang ang kanilang gagawin. Alam niyo ba mga angels, hindi sila pwedeng malaya na kung anong gawin nilang planuhin o saan sila pupunta, pasyal muna tayo doon. Hindi. Naka-steady lang yung mga yan. Kung anong command ng Diyos, hanggang doon lang sila. Kung anong gusto ng Diyos sasabihin nila sa mga tao, yun lang. They are messengers of God. Kung ano iutos, yun lang ang susundin nila. Para nga silang mga spiritual robot. Wala silang freedom to choose. To choose their destiny. Wala. Kaya one time lang sila kasala, they are doomed forever. Inihanda ng Diyos ang lake of fire sa kanila. Nadamay lang ang tao sa lake of fire. Pero bakit tayo? Kahit 1 milyong kasalanan nagawa natin, once na tayo lumapit na nagsisisi, tatanggapin tayo ng Panginoon. Why? Kasi, after na magkasala ng mga angels, lumikha ang Diyos ng tao na magpaparami, Adam and Eve, na kakalat ang buong lupa, palaramihan generation, new creation, pero Adam failed.
sumama kay Satanas, si Adam and Eve. Kaya ang buong generation naging corrupt and dies. Pero ngayon, gumawa Diyos sa solusyon. He sent a Savior, and that is our Lord Jesus Christ, God who became a man, who saved us. At ang tayo gagawin ng tao ay sasampalataya, lalapit sa Kanya, sasampalataya at magsisisi sa dating buhay makasalanan. Tatanggapin ng Diyos. Tayo tinanggap ng Diyos. Kasi na-realize natin tayo makasalanan at meron lang isang hope, pag-asa tayo. Na manampalataya at tanggapin the one and only Savior of the world, Jesus Christ, the Lord God, our Savior. Kaya ang tao, nung nilikha ng Diyos, alam na ng Diyos, ang mangyayari. Nilagyan ng Diyos ang tao ng safety belt, no? Or, kumbaga sa kung sa mga pilot ay parachute. Na pag sumabog ang airplane, maliligtas pa rin through parachute. Ang baba, mayroong ang fighter plane, ay natamaan yung fighter plane mo ng bomba at sasabog, nasusunog na. I-eject mo lang, meron silang pang-eject, pipindutin lang, tatalsik sila pataas, yung piloto ng fighter plane. At sabay, bubukas yung parachute. Yung parachute ang magliligtas sa kanila. Tayong tao, iba tayo sa mga angels. Mas maganda ang pagkalikha sa atin ng Diyos kasi nagsigurado na ang Diyos na kapag ang tao ay bumagsak ng paulit-ulit, they can stand up at bumalik sa Diyos, pwede pa, once na nag-repent. Because of that parachute. Ano yung parachute na yun? Inilagay sa atin ng Diyos. Free will. Freedom to choose our destiny. Kaya pag mali ang pagpili natin, ay mali. Wow, mali. Nawag tayo mali. Pero, may chance pa tayo makabalik sa Diyos. Magsisi lang at bumalik sa Diyos. Di ba ganyan ang Israel? Paulit-ulit, binabalikan nila ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ng mga bansa. Then magagalit ang Diyos, ibibigay sila sa kalaban. Then dadaing, magsisisi sila, tatawag sa Diyos, maawa ang Diyos, ibabalik na naman niya sa Kanya at pagpapalain. Pag pinagpala na at mataas na uli sila, babalik na naman sila sa Diyos. Paulit-ulit lang, tigas ang ulo. Napakasimple lang utos sa Panginoon. Thou shalt not worship the idols of the foreign idols of those nations, pagan nations. Pero paulit-ulit na ginawa. Paulit-ulit din silang nagre-repent. Paulit-ulit din tinatanggap ng Panginoon. But gano'n kabuti ang Diyos sa atin kasi we are not like angels. Ang pagkakalikha sa atin ng Diyos, nagsigurado ang Diyos, pag ang tayo bumaksak, pwede pang magkaroon ng second chance, third chance, fourth chance, fifth chance, many chances. Kaya hindi totoo yung salitang God is the God of second chance. Hindi totoo 'yon. Hindi ako naniniwala doon. Ang paniwala ko, God is the God of many chances. Amen. Kaya sabi ng Panginoon sa mga alagad niya, sabi ng mga alagad niya, Lord, ilang beses kami pwede magpatawad? 70 times 7. 149. Hindi naman literal yun na, isa na lang. Kasi 148 na nagawa mong kasalanan, isa na lang. Hindi ka na kita mapapatawad. Hindi ganun Diyos. Yun ay figurative word na sinasabi, 70 times 7, ibig sabihin unlimited. Basta totoo lang sa puso ng tao ang pagsisisi, muli siyang tatanggapin ng Panginoon. Pag siya bumalik sa Panginoon. Yan ay dahilan because we have free will, freedom to choose our destiny. Nandun yan sa Deuteronomy chapter 30 verse 19. Sabi ng Diyos, saksi ko ang langit at lupa, naglagay ako sa mundong ito ng buhay at kamatayan, blessing and curses, life and death. Now, ito ang gawin nyo, choose life. Pinapapili tayo ng Diyos. We have freedom to choose our destiny so that you and your descendants may live forever. Nagbigay ng Diyos ang tip, choose life. Paano natin mapipili ang life? Dumating si Jesus. Jesus is the way, the truth, and the life. Choose life, choose Jesus, and you will be saved. Okay. Now, ito yung mga pagkakaiba natin sa mga anghel. No? Ganon din ang mga demonyo, wala silang freedom to use their free will. Ang mga angels, walang freedom to use their free will.
or freedom to choose their destiny. Wala silang ganong kalagayan. Tayo meron. We have the right to exercise our free will. Kasi simula, nilikha tayo ng Diyos as free moral agent. Mga nilalang na may freedom to choose our destiny. Okay? So yun ang difference po. Ang mga demons walang ganong kalagayan. Kaya hindi sila pwedeng maligtas. Ang mga demonyo, tayo may free will. No? Pero alam niyo po ba, itong doctrine ng free will, ito yung inaalis ng mga Calvinist, ng Calvinism. No? Pinipilit nilang inaalis. Kasi sa Calvinism or Reformed Church, ang sinasabi nila, there's no such thing as free will. Sabi ko ba, ay kaibigan, para tayong nabubuhay niyan sa fantasy. Sa world of fantasy. No? Bakit? Alisan mo ng free will ang tao. Paano nangyari yun? Kaya sabi ko sa kanila, sa mga Calvinist, sabi ko, pag bibili ka ng sabon, sinong pumipili ng sabon? Ay, gusto ko Safeguard. Ay, gusto ko yung imported soap. Sino namimili? Ikaw. Pag bibili ka ng damit, sino namimili? Ang Diyos o ikaw? Pag kakain ka ng pagkain, sino namimili ng pagkain mo? Ikaw o ang Diyos? Sabi na, hindi, Brad, ganito. Pagka pang araw-araw na pamumuhay, meron tayong free will. Pero pag pipiliin ang Diyos, wala tayong free will. Aba, paano nangyari yun? Pang araw-araw na buhay, may free will, pero pag pipiliin ang Diyos, wala kang free will. Eh, sa gusto kong piliin ang Diyos. Kaya sabi ko, si Adam and Eve ba? Kasi kaya daw tayo walang free will kasi nagkasala ang tao. At nung ang unang tao ay nagkasala, nawala yung free will sa tao. Nagsimula kay Adam and Eve, nung nagkasala, nawala ang free will. Kaya the whole generation na pinapanganak, walang free will. Ano yung free will siya sabi nila? Yung free will na sumampalataya at tanggapin si Jesus sa buhay niya. At makakatanggap lang daw sa Panginoong Jesus para maligtas ay yung mga tao na sa simula't-simula, before the creation of the world, ay pinili na ng Diyos na maligtas. Sila lang yung may kakayanan na mapipili nila ang Diyos dahil ipapapili sa kanila ng Diyos ang Diyos. Sila ay dadalhin ng Diyos Ama kay Jesus sapagkat gusto silang dalhin ng Ama kay Jesus. At yan ay choice ng Diyos, hindi raw choice ng tao. Sapagkat ang tao daw, walang choices na pumili sa kaligtasan. Wala daw choice ang tao na piliin si Jesus na maging kanyang tagapagligtas. Eh, sabi ko, ba't merong taong pumili? Kagaya ko, pili. Kasi ang nakakapili daw, yung itinalaga ng Diyos nung unang pa, hindi ka pa napapanganak, hindi pa nalilikha, at wala pang creation sa buong universe, meron ng mga taong selected by God na nakatalaga na maligtas. At ngayon, dumami ang tao sa buong mundo. Paano yung hindi napili? Eh sila ay destined. Predestined sila to go to hell. Eh paano yung mga napili? They were predestined to go to heaven. Double predestination tawag dyan. Baka ako, Brad, ang hirap niyang doktrina niyong yan eh. Ano yan eh? Hindi ganyan ang Diyos ng Biblia, kako. Kung magkagano, magkaiba tayo ng Diyos. Kasi ang Diyos ko, my God is the God of love. God is love. Ang Diyos ko ay just, matuwid, at pag-ibig. Eh sa Calvinism, sabi nila, God did not love the whole world. He loved only His sheep. He loved only those whom He selected to be His people. At yun daw yung mga sheep. Yun yung mga mapalad na kung tawagin ay kinuha din sa Bible yung word. Totoo na sa Bible yun. Elect. Chosen. Sila yung mapalad.
No? Sabi ko, sino yung elect? Kayo ba sigurado nyo kayo ay chosen o elect? Well, hindi nga rin daw sigurado kung sino yung mga elect. Naku, kako. Sabi ko, kaya na pa rito si Jesus para matiyak natin ang kaligtasan. Sila pala, pag nanganak, no, yung baby, yung ibang, sabi nila, yung ibang Calvinist na kasama nila, ayaw na mag-anak. Bakit? Naaawa pag nagkaanak. Ang pumapasay mo, ito kayang baby natin ay elect by God. Elect to be saved. Elect for salvation. No? Kaya yung iba daw, hindi na nag-aanak. Sabi ko, naku kako. Kultong aral yan kako. Hindi ganyan ng Diyos. And God is no respecter of people. God has no favoritism, sabi sa Bible. Hindi siya namimili. Sabi ni Jesus, lahat ng lumalap sa akin kailanman hindi ko itataboy. At nag-i-invite si Jesus, Mark 11:28, come to me all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest. Ang salvation available for all people. And it's up to you if you will choose to believe and to come to Jesus. Kasi you are a free moral agent, meron kang freedom to choose life, and that life is Jesus. Sinabi sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, hindi maididinay na merong binigay ang Diyos sa tao na freedom to choose life or to choose his destiny. Kaya sabi ko, kailan nagsimula yung nawala ang free will ng tao? Nung daw nagkasal si Adam and Eve. Sabi ko, nako, mamali kayo dyan. Sabi ko, tanong, si Adam and Eve bago magkasala, malinis sila, di ba? Yes, malinis sila. Nung sila'y wala pang kasalanan, pinili nila by their own choice and faith si Satanas. Pinili nilang sumakay sa Satanas, wala pa silang kasalanan noon, pero ginamit nila ang free will nila to choose the devil. Sa makatwid, bago pa sila magkasala, may kalayaan silang pumili. And the same then, after na sila bumagsak sa kasalanan, ang tao hanggang ngayon may kalayaan pumili. Tapos sasabihin nyo, walang free will ang tao. Ano yan? Fantasy? Doctrine? Kaya sabi ko, mali. It's about time. My friends, Calvinist, marami akong friends sa Calvinist. Balik tayo sa Biblia. Okay. So, yun ang inaalis. At si Satanas, tuwan-tuwa. No? Tuwan-tuwa si Satanas. Alam niyo ba si Satanas, tuwan-tuwa na alisan ng will ang tao? No? Alisan ng free will ang tao. Paano maalis ang free will sa tao? Hindi man i-deny. Ang tao, before the fall of Adam, and after the fall, nandun ang free will ng tao. No? Nasa atin yung kung pipiliin natin sumama sa Panginoong Hesus o ayaw. Nasa tao. Because salvation is for all. Maraming mapapahamak kasi maraming ayaw pumili sa Panginoong Hesus to become their Lord, God, and Savior. At ang mga demonyo na yan, wala silang kalagayan ng freedom to choose or freedom of choices. Wala silang free will. Kaya they are doomed forever. Wala silang chance maligtas. Yan ang kalagayan ng mga demonyo. No? Now, isa pa, nakatotohanan. Ano yung hinahanap na pananampalataya ng Diyos para ang tao ay maligtas? Number 1, faith in the Lord Jesus Christ. Anong klaseng faith? Yung pananampalataya na ang buhay mo, isusuko mo sa Panginoon at tatanggapin mo na si Jesus magiging Panginoon Diyos ng iyong buhay. Hindi na ikaw ang Panginoon sa sarili mo, kundi si Jesus na ang Panginoon ng iyong buhay. Yun yung pananampalataya hinahanap ng Diyos. Pangalawa, na pananampalataya hinahanap ng Diyos, yung pananampalataya mo kay Jesus na siya ay Diyos na nagkatawang tao o naging tao. Siya ay Diyos. Sapagkat maraming cult churches ang hindi maliligtas because they believe in the Lord Jesus Christ. Yes, they believe in the Lord Jesus Christ, but not as God, but just an ordinary human being or just a good prophet. Walang salvation. Kasi salvation, yung pananampalataya
natatanggapin mo si Jesus na maging iyong Diyos at tunay na Diyos. Siya ang tunay na Diyos lumikha ng langit at lupa. Colossians 1:16 and John chapter 1 verse 3. He is the creator of the universe, Jesus Christ. Kaya kung siya ay tao lang, how come? Bakit siya ay sinabi sa Bible na siya lumikha ng lahat ng bagay, ng langit at lupa? Meron bang tao na may kakayang ganyan? Common sense lang. So, mga churches na hindi naniniwala ang Diyos si Jesus, walang kaligtasan. Umalis na kayo dyan. No? Ang kaligtasan ay ang tao ay maligtas by faith in the Lord Jesus Christ. Faith na sinusuko mo ang buhay mo sa Kanya to become your Lord God and Savior, si Jesus, at faith in the Lord Jesus Christ that He is truly God and the only Savior of the world. Yun ang panampalataya na magbibigay ng kaligtasan. Ang mga demonyo, hindi sila maligtas. Number one, wala siyang grace for salvation. Pangalawa, hindi sila pwedeng tumanggap sa Panginoong Hesus. Hindi nila tinatanggap at pinaniniwalaan ang lordship ni Jesus over their lives. Ayaw nilang tanggapin yan. No? Kaya forever kalaban sila ng Diyos because they were the offspring of those fallen angels, yung mga demons. Okay? Kaya iba yung paniniwala nila. No? Kaya tayo, ang panampalataya na magliligtas sa atin ay yung pananampalataya na sumusunod sa Diyos. Pananampalataya na may ebidensya ng bunga. Anong bunga yon? Christ-likeness. Pananampalataya na tinuturing si Jesus na Panginoon ng kanyang buhay, tagapagligtas. At hindi siya pwedeng masunod sa sarili niya, lagi ang masusunod ang Panginoon because from now on, Jesus Christ is the Lord, God, and Savior of your life. Yun ang pananampalataya na hinahanap ng Diyos na sukat nating ikaliligtas. Amen. Outside of Jesus, there is no salvation. Acts chapter 4, verse 12. Okay, mga minamahal, hanggang dito na lang. At akala ko maikli ito, pero humaba rin tayo. Purihin ang Panginoon. So, please, don't forget to like this video para lagi ito yung ipopromote ng FB at laging a-appear. The more likes na meron ang ating video, the more din itong a-appear sa mga tao sa labas. Kaya ako'y nagugulat, pati hindi ko friends nakakapanood, nakakapakinig nitong ating video. Kasi nagla-likes sa ibang post ko, nagla-likes yung mga yung ibang mga kapatid, ano? At malaking bagay yung mga likes kasi ito yung a-appear sa Facebook, no? So please like this video. Na-bless po kayo, may natutunan kayo, and please paglingkuran natin ang Panginoon. Let's evangelize the world by sharing this video to our friends, pastors, at even to the unbelievers. God bless everyone. Marami po salamat, Panginoon, sa gabi ito, sa mga oras na binigalob po sa amin upang pag-aralan namin kung ano ang pananampalatayang hinahanap mo sa amin. Maraming po salamat, Panginoon, sa gabing ito. We glorify, we exalt no other name but the name which is above every name, the name of Jesus. Sa gabi ito, we declare healing to all those who are weak and sick believers right now in the name of the Lord Jesus Christ. Sa pangalan ni Jesus, in the name of the Lord Jesus Christ. In the name of Jesus. Diadalangin din namin ang kagalingan, miraculous healing kay Noel na kapatid ni Clark, my son-in-law. In the name of Jesus, be healed, healing, anointing for Noel in the name of Jesus. At lahat ng mga may sakit karamdaman, be healed in the name of Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. Glory to God. Receive your healing right now. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all, mga kapatid. In Jesus' name, Shalom. God bless you all. Amen. Sa Friday po ulit.